Natapos ng ganoon ang kanilang pagpupulong at sinabi ng matanda na bukas na ulit sila magpapatuloy sa parehong oras. Halata naman ang pagod ng mga pinuno sa unang araw pa lang ng summit. Sa kabilang banda abala naman si Harris sa pagkain ng popcorn, na para bang isang magandang pelikula ang kanyang pinanonood. Maging si Shop Iron ay nainganyo ding tinman ang nakakatakam na tinawag pa niyang Avatar Cloud. Sa isip-isip ng ating bida hindi dapat matapos ng ganun ang araw na iyon, dahil bago pa lang siya nagsisimulang ganahan sa mga mapapanood. Bigla namang nabasak ang malaking bintana at inuluan nito ang nakamaskarang Immortal King. Gulat na natigilan at napatanong ang mga naruroon kung ano ang nangyayari, habang tanong ni Hans kung nahuli na ba siya ng dating. Saad pa niya na sinadya niyang magsuot ng maskara na nababagay sa pagtatapos ng mundo. Matapang na sigaw ni Heinrich kung sino ang Undead King para magpakita doon. Sa pamamagitan ng Holy Power ay tinawag niya ang lahat ng naka-antibay na mga knight upang maghanda sa pakikipaglaban. Nagdudumaling nagtakbuhan ang mga paladin upang tugunin ang tawag ng Saint, utos naman ni Heinrich na i-activate ng mga ito ang barrier. Napaatras si Hans nang lumitaw ang nagliliwanag na pananggalang. Utos naman ng Saintes na pumasok sa Holy Barrier ang lahat upang maprotektahan sila nito. Nang subukang hawakan ni Hans ang barrier naramdaman niya ang lakas nito. Mapang-asar niyang sinabi na mukhang matindi ang takot sa kanya ng mahihinang Holy Church. Sinabi pa ni Hans na naghanda ng husto ang hero na si Heinrich. Sa isip-isip naman ng Avatar na talagang hinanda niyang maging maganda ang kanilang drama. Ngayong nagpakita ang Undead King sa summit walang magagawa ang mga pinuno kundi maramdaman ang krisis na kanilang kinakaharap. Lihim pang napapangiti si Heinrich nang sabihin sa isip na ito na ang simulan ng malaking digmaan. Sinabi ni Hans na batid niya ang kahusayan ni Heinrich ngunit malaki ang kumpiyansa niya na hindi siya nito matatalo, dahil higit na kapangyarihan pa ang taglay niya kesa nung unang nilang paghaharap. Nagliliwanag naman ang kaningningan ng Saint nang sabihin nitong si Hans ang makakatikim ng pagkatalo ngayong gabi. Malaki ang kumpiyansa ni Heinrich na magagawa nilang magapi si Hans, sa tulong ng mga pinuno mula sa iba't ibang panig ng kontinente. Humagalpak ng tawa ang Immortal King na parabang ng Osar saka sinabing mas lalong nagiging interesante ang lahat. Nagkunwaring naiinis naman si Heinrich kasabay ang tanong kay Hans kung ano ba ang nakakatawa. Sagot ng Immortal King na wawasakin niya ang delusyon ni Heinrich dahil hindi lang sila ang nagtipon doon. Naunawaan kaagad ni Heinrich ang mga pahayag ni Hans kaya't dali-dali niyang binalaan ang lahat na mag-ingat. Bigla namang nagsilabasan ang mga kalansay mula sa portal na nilikha ni Hans, saad pa ng Immortal King na ito ang perpektong oras upang subukan ang kanyang mga tauhan. Kasama ng Undead Army lumitaw din ang Girl Lord na si Fiona at Death Knight na si Kerem. Sumugod ang magkabilang panig upang sa gitna ng inihaing entablado ng ating bida magsalpukan. Hindi din nagpahuli ang elf na kaagad nagpakawala ng kanyang malakas na kapangyarihan. Hinarap ng High Elf ang pangit na subordinate ni Hans matapos siya nitong hamunin sa laban. Dinag naman ng mga paladin ang malakas na utos ng Saint na wala silang itit iris sa Undead Army at lahat ng panauhin ay ipasok sa barrier. Baliwala namang pinatumba ni Kerem ang ilang mga knight na tinawag pa niyang makakatuwang mga scarecrow. Sinabi ni Kerem na bilang pagsunod sa kanilang Immortal King walang awa nilang lilipulin ang mga kalaban. Tuloy-tuloy na sumugod si Fiona at pinagpapatay ang mga taong madaanan niya. Napansin naman kaagad ng High Elf ang hindi natural na paggalaw nito, na parabang pinipili lang ang kanyang mga target. Lihim na napapangiti naman ang ating bida sa maayos na daloy ng entablado. At bagaman maaaring magduda ang ilan hindi na din ito inisip ni Han. Inutusan niya ang mga tauhan na ang tanging atakihin lang ay ang mga bastardong hindi pasok sa kanyang background investigation check. Malakas na sigaw ang pinakawala ni Heinrich bago sumugod papaatake kay Hans. Nagpakawala din ng Holy Power ang matandang babae at ang Saintes upang suportahan ang gagawing pag-atake ng Saint. Sigaw pa ni Heinrich na tatapusin niya ngayon din at doon din ang bastardong si Hannibal Strauss. Mabilis na sinalag ni Hans ang matinding Holy Power na pinakawala ni Heinrich. Lumikha pa ito ng malakas na pagsabog upang mas maging maganda ang effect ng kanilang pag-arte. Tuluyang nagwagi ang ating bida na ipamukas sa mga naruroon kung gaano kaseryoso ang hinaharap nilang suliranin. Sa wakas ay oras na ni Harris upang magpakitang gilas.
Kung noon si Heinrich ang bida, siya naman ngayon ang susunod na magiging usap-usapan. Inilabas niya ang nagliliwanag na pana upang bigyan ng magandang debo si Themis. Nag-aalalang tanong ni Sapphire kung ano ang balak gawin ni Harris gayong bilin ng kanyang ama na manatili lang sila doon. Sagot naman ng Avatar na naiinip siya kaya't naisip na magpakawala ng ilang palaso pantanggal bagot. Hindi naman makapaniwala ang dalawang babae na ganoon na lag-ilarawan ni Harris ang seryusong nagaganap. Naglakad si Harris sa gitna ng nagbabagsakang mga gamit dahil sa patuloy na paglalaban ng magkabilang panig. Alam man ni Harris na malaki ang agwat ng kapangyarihan nila ni Hans, ngunit isa lang naman itong magandang entablado. Patakbong humabol si Cicely at pinaalala kung gaano kadelikado ang susuungin ni Harris, sa pagbabakasali na magbago pa ang isip nito. Gayunpaman desidido ang Avatar at sinabing hindi siya uupo lang doon at manunood sa mga nangyayari. Nang makita ang katapangan ng Avatar, nagdesisyon si Cicely na maging siya ay tutulong. Inihanda ni Harris ang kanyang palaso habang pinagtitibay ito ng kanyang gabay na mga spirit. Direkta niyang pinuntirya si Hans na kasalukuyang nakikipaglaban kay Heinrich sa ere. Sa lakas ng pinakawalang kapangyarihan agad na nag-apoy ang anumang madaanan nito. Nang mapansin ni Hans ang papalapit na palaso, kaagad siyang umiwas, ngunit nagawa pa din siyang madaplisan nito. Sabay na bumaba sa lupa ang dalawa matapos ang atakeng iyon. Napakapit naman si Hans sa nasira niyang maskara at tanging kabiyak nito ang naiwan sa kanyang mukha. Gulat na sigaw ni Dennis na nagawang sirain ng elf ang maskara ng Immortal King sa pamamagitan lang ng isang atake. Bilang biyaya nalampasan ni Harris ang kondisyon at muling nag-evolve. Ang special skills niyang Child of the World Tree ay naging Successor of the World Tree. Napangisi naman ang Avatar matapos makamit ang pangunang kinakailangan upang maging isang High Elf. Galit na sumugod sa unahan si Kerim at Fiona upang pigilan si Harris. Susugod na sana ang mga ito ngunit kaagad silang pinigilan ni Hans at sinabing tapos na ang laban. Sinabi ni Hans na inakala niyang mga mumunting bastardo lang ang mga naroon, kaya't naisip niyang mag-iba ng plano at pabayaan munang magsaya ang mga ito. Pipigilan pa sana ng Saintess ang pag-alis ni Hans at muling aatake ngunit kaagad itong pinakalma ni Heinrich, dahil ani ay malaki na ang natamo nilang pinsala. Unti-unting bumalik sa ilalim ng lupa ang Undead Army, habang pang-asar ni Hans na huwag manghinayang ang Saint at Saintess dahil paniguradong magiging abala sila na pigilan ang madness. Saad naman ni Heinrich na humanda na sa kanyang libing si Hans sa susunod nilang pagkikita. Habang lumilipad sa ere, ibinalik ni Hans kay Heinrich ang kanyang mga banta. Dagdag pa niya na antayin nito ang araw ng pagkakaloob niya ng pagkawasak dahil ang totoong suliranin ay hindi pa man lang magsisimula. Naiwang nakatingin sa ere ang lahat ng naroon matapos maglaho ang Immortal King. Napapatanong naman sa isip ang ating bida kung bakit nagiging natural na sa kanya ang pag-arte. Nagsimulang asikasuhin ng mga paladin ang mga nasugatan at siguruhin na ligtas ang mga envoy. Napaisip naman ang Saintess sa huling salita na binitawan ni Hans, ngunit para kay Heinrich maaaring mayroon na naman itong niluluto na bagong plano. Sa isang banda nakangiting binati ng High Elf si Harris sa malakas na pag-atake nito kanina. Dagdag pa ni Cicely na lahat sila ay nagulat at maging ang mga pinuno ay hindi maalis ang tingin kay Harris. Singit naman ng matandang babae na masyado pang maaga para magsaya. Naniniwala siyang namulat na ang lahat ng naruroon kung gaano kaseryoso ang kanilang himaharap na suliranin. Inamin din niya na nabigo silang mapigilan ito kaya't kailangan niya ng kooperasyon ng lahat. Nang oras na iyon walang agam-agam na sumang-ayon si Dennis at sinabing wala nang ligtas na lugar sa kasalukuyan, kaya't kailangan nilang tulungan ang isa't isa. Pagkarinig nun sunod-sunod na idang nagpahayag ng pakikiisa ang lahat ng naruroon. Alam ni Heinrich na ilan sa mga pinunong ito ay mayroong lihim na pakay, gayunpaman ang tanging mahalaga ay hindi nawawalang mayroong totoong nais na tumulong. Bigla namang dumating ang humahanggos na lalaki, dala ang masamang balita na bumagsak na ang depensa ng Rohan Duchy. Tarantang tanong ni Dennis kung ano ang nangyari gayong nasiguro niya bago umalis na kaya pa nitong maghintay. Sagot ng lalaki na hindi pa nila alam ang kasagutan sa sunod-sunod na pagbagsak ng depensa sa tatlong sulok ng kanilang kaharian. Bukod doon sa parehong oras nagkaroon din ng pagsalakay ang mga terorista sa key facilities ng Rohan. Pumasok agad sa isip ni Dennis ang huling salita na sinabi ni Hans bago umalis.
Saad pa ng ilan na marahil kagagawang lahat ito ng Undead Army at ang ginawang pagsugod ni Hans kanina ay upang linlangan sila. Nagtataka naman sa isip ang ating bida dahil alam niyang hindi si Hans o ang Undead Army ang may kagagawan nito. Gayunpaman alam niya kung sino ang mga bastardong maaaring gumawa nito, walang iba kundi ang Oath of Reversal at ito ang una nilang hakbang. Lumapit naman ang isang paladin sa Saintess at may ibinulong na mahalagang bagay. Matapos iyon kinuha ng babae ang atensyon ng lahat saka pinahayag na si Cardinal Perry mula sa templo ng Geron ay pumayag na pamunuan ang mga elite para sa misyon. Saad pa ng Saintess na hindi sila susuko hanggang dulo kaya't iyon din ang hiniling na gawin ng lahat. Naging pabor naman sa ating bida na si Hans ang tinutulong gumawa ng lahat ng kaguluhan, at dahil buo na ang Continental Alliance upang kalabanan ang Immortal King kailangan na lang makipaglaro ng mahusay na artistang avatar. Sa kabilang banda iniulat ni Olivia na pumili siya ng lugar base sa utos ni Hans kung saan may malakas na konsentrasyon ng enerhiya, hindi gaanong malayo at di din gaanong malapit sa duchy. Ito na ang oras upang mailabas ni Hans ang lahat ng natutunan niya sa Forbidden Knowledge. Kaagad niyang inumpisahan ang kanyang plano katuwang ang Undead Army. Tumatawang saad pa niya na hindi pa nakikita ng Continental Alliance ang tunay niyang kakayahan. Gamit ang itim na kaalaman lumikha si Hans ng isang madilim at nakakakilabot na palasyo. Isang palasyo na simbolo ng panibagong madilim na yugto, habang inaasahan niyang ipakita ng Continental Alliance ang kanilang makakaya.